Hi guys, ayan. So, kakatapos lang namin sa church. Kakauwi lang namin, ayan. So, nag-harvest na ako ng aking gulay. Ayan, magugulay na naman ako ngayon ng healthy vegetables. Ayan. So, super init. Napakasaya talaga kapag makapag-church ka. Hi, thank you Lord. So, lulutuin natin ito. Ayan, si husband, nag-harvest din siya ng kaniyang, 3 kamatis na green kasi ipa-fry niya yan. Ito akin. Ano to siya? Hinog na. Ayan, nakakuha na ako ng alugbati. Binawasan ko yung alugbati doon para magsanga na siya kasi malaki na. No place I would rather be. Gay na kaunti ang dahil. Okay lang yan guys, na ang malunggay na yung kaunti. Next year, malalaki na yan sila. Lalo na. At least, madaling na natin ba? Next year. Tapos, lagyan na rin ng talbos. Okay. Talbos na rin ng sulit. Okay, nakasunod ako. Okay, hindi ko pa napitas kasi alanganin. Pero, mga kayo, 2 days pa bago mapitas yun ay 2 days ko. So, okra. Wala pa ang winter time. Sa winter, kaya pa na tayo. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay matilim, kasunod. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama. Ano na tubig? Skip na natin siya. When? When was that? It's one of your videos. Ano mag-iingay? Noisy, Very noisy. Pretty birds are noisy. Yan ang ating bagoong guys. Yan. Ito talaga yung pinaka-top natin ng flavor. Yeah! I love you! Love yung mga ibon na yan, ng mga maingay na yan. Love yung mga ibon. I see this one. I see this baby was yan. Ito guys, nabili namin to kahapon sa doon nga sa rock shop. Ayan. Galing siya Indonesia. Mamut, ano to siya? Kawayan. Meron doon sila marble, but I chose this kasi parang magaan kasi siya, tapos kawayan at galing Asia. Nagawa ako. It's $15 something. Gamitin ko to pang tawag nito, pang dikdikan ng luya, ganito. Parang talaga ng mga nilulutong gulay, basta may bagoong na halo. Alamang ba yung tawag niya sa Tagalog? Ginamos man sa Bisaya. Ginamos sa amin. Ating gulays. Oh my gosh. Wow. Ayan guys, nilagyan ko siya ng crab meat. Ayan Marami kasi kaming crab meat. I put the crab meat here. So, luto na yung ating gulay. Ayan. Naantay ko lang yung sinaing. So,
Some like it hot, hot, hot. Do. So you keeping these papaya seeds? I'm throwing it outside, but you know, the possum is eating the papaya, or what kind of animals are those? They eat the skin of the papaya that I throw it there. Yeah. That's something they're not used to. Yeah, they like it. It's my simple life here in USA. A lot of people might think that, you know, if you live in the USA, then you are rich. If you marry American, you will get rich. No, my life here is simple. And I like simple life. Before I met my husband, I prayed to God that I don't want to marry a rich guy. I just want a man of faith. I don't know why. And He gave it to me. Lord, I don't want to marry a rich man. I just want a man of faith. A responsible person and man of faith. And He gave it to me. Kaya, dapat talaga pag nag-pray tayo, talagang the best na, no? The best na prayer na talagang pag-pray natin. Pero, the best naman to. My husband is the best. He is very loving, caring. He is godly. You know, hindi kami nag-aaway. Kahit LDR kami noon, hindi kami nag-aaway, guys. We are 5 years LDR, and we are not fighting even, you know, before. So, yun yung importante. Tsaka, alam mo yun, you have a peace of mind and contentment. Natatawa nga ako sa preaching ni Pastor kanina sa simbahan. Isang evangelist nag-preach siya. He said, kasi nag-aatat ako, di ba, na magkabahay kami. Atat-atat na ako, guys. Gusto ko na magkabahay. Papagandahin ko yung bahay, yung labas ng bahay, ilalandscape ko. Tapos sabi ni Pastor, the Bible said, don't focus yourself on this earth because in the things in this earth, because everything is temporary. And even the big houses, you know, it will burn good at the end. Sabi ko, isip ko, sige na nga. Wag na nga ako wag na ako mag-attack na magkabahay agad. In God's perfect time, magkakabahay kami kako. Pero wag mo na, ayoko na stressin yung sarili ko sa kakahanap araw-araw ng bahay sa online. Wag na lang. Maraming bahay, guys, na pwede namin bilhin. Mura. Ang problema, malayo sa specific na location. Madali lang naman bumili ng bahay, basta wala kang specific location. Kaya lang problema. Yung husband, yung work niya, gusto niya 1 hour going to work and 1 hour going to his parents. So, kaya mahirap maghanap pa sa specific. Pero sabi ko nga, God will make a way. Darating na yung time na makahanap kami. As of now, enjoy ko na lang dito yung simpleng bahay na to. Mangungupahan kami. At least tahimik, safe ka, walang masamang tao na kapitbahay, mababait sila. Tapos katabi pa namin, tawid lang ng kalsada yung bahay ng nanay ng may-ari. So, I'm okay. Peaceful ba? Wala ka dapat ika-worry, ganyan. Tapos, mga ka-churchmate mo, daan lang din sila sa kabilang mga streets. Kaya okay lang sa akin. Ganito. Ano ko lang dito sa bahay na to pag ganitong trailer, pagdating ng winter. Siyempre, manipis yung wall niya. Ano siya, guys? Malamig. Hindi talagang sumakasok yung lamig sa loob. Pero, kasi yung bahay na cabin na bibili namin, ang kapal. Alam mo, kalahati lang ng kapal ng wall na to yung, kalahati lang ng cabin wall, yung wall na to. Sobrang kapal, parang ganyan siya. Diba? Kaya maganda yung kapag winter. Pero makukuha din namin patience lang talaga at siguro talagang tinites ng Lord yung pasensya ko. Tiis lang muna tayo sa ganitong bahay simple. Pero at least hindi tayo nagugutuman. Ganyan. Saka nag-enjoy din naman ako sa bahay na to. Ang sarap magtanim sa labas. Ang labo kasi ng field. Kaya nakakatuwa. Sarap ng gulay. Yan, luto na. Try natin itong crab meat. Masarap ba? Sarap. Kaya ang kulang sa asin. Ilagahan natin. Ito na yung last na bunga ng sitaw ko. Yung niluto kong to. So, yung susunod naman yung patula. Kaya lang sabi nila, kasi this coming September, umpisa na namang bababa yung temperatura. Hindi naman sobrang bababa. Kasi siguro na sobrang-sobra talagang malamig. Pero siguro bababa. Sabi ba ni? The temperature this coming September will be low down, right? It'll start dropping down, yeah. Dropping down like maybe 70 or no? Yeah. 80? 80s and 70s. Oh, that's good then. And October will be 69 something. It'll get colder. So, October talaga yung pinoproblema ko. October talaga, guys. Kasi nung dumating ako dito, October 3 yun eh. Malamig na.
Oo nga. September okay pa. Siguro magbubunga pa yung patula, ano. Kasi ano na siya eh, ganito na siya katangkad. Tapos gumagapang na. Ganyan siya katangkad. Ganyan. Siguro magbubunga pa yan, ano. Kasi August pa lang tayo. Mag-August pa lang tayo. Tapos may isa pa tayong buwan. Wala na, nagmukbang na naman ng papaya. So, do you think my loaf of gourd can still bear fruit? I think so. Because we still have 2 months, right? Yeah. Yeah. Siguro magpapabili ko kay husband ng papaya sa papaya na hilaw sa Kroger. Tapos ano, lalagyan ko ng munggo, no? Yun. Ngayon natin to para marami tayong fruits. Sana hindi po maasim kagaya ng isa. Ay, ang pangit! Oh, nangyari dito sa mangga. Nakaka-disappoint naman to. Hindi naman ganito yung mga binili ko dati. Ba't ganito na siya? Ang asim. Sira pa. Sana ito okay. Ay, ang daming sira. Ba't naman nangyari sa mga mangga ngayon? Ito yung hinog sa pilit, guys. Kasi wala na kasi stock. Kasi kapag marami silang tinda doon na mangga sa grocery, ang kinukuha ko yung makikita mo naman yung tamang gulang na ito. How my husband like the potion? Do what? You like the potion? I do. Yeah. I told him that, you know, he's not used to this, but he said, it's okay because this is healthy. A few moments later. Tapos natin paglilinis dito sa living room. So mamaya, mga hapon, kasi ngayon mainit pa sa labas eh. Ayan, oh. Ayan. Magkakat ako nagtitrim ako ng grass doon sa gilid. Kasi yung side ng bahay, hindi tinitrim ng anak ng may-ari. Yung ano lang, yung kaya lang masakop ng mower. Ganon. So, ayan. Kaya yung, ay nako, may mga tao talaga nakita ko sa Facebook na magsasabi na, parang alam yung ginagawang katatawanan. Hindi ko alam kung ano ha, kung natatawa sila, natutuwa sila, or hindi. Yung mga magsasabi, magpupus na, magsikap muna. Kailangan mong kumayod ng kumayod kasi wala kang afam. Bakit? Pag may afam ka ba, hindi ka nakakayod. Alam mo yun, yung mga mindset ng mga Pilipina na sobrang mali. Akala siguro nila, kapag nag-asawa ka ng afam, hayaha yung buhay mo. Akala siguro nila, pag nag-asawa ka ng afam, princess ka. Yun yung mindset ng Pinoy na kailangan talagang mawala. Kasi, pag nakita nila ng kapwa nila Pilipina, ay nakapag-asawa ng afam, hayaha yung buhay, ganyan. Hoy, hindi nag-asawa yung afam ng, hindi nag-asawa ng afam ng disabled para maging hayahay ka. Kaya nga sila naghahanap ng Filipina kasi alam nila ng mga Filipina hardworking at masisipag. Kung mag-asawa ka lang naman ng afam para maging prinsesa, kaya huwag ka na mag-asawa ng afam. Kahit Pinoy magiging asawa mo, baka iwanan ka nang din. Diba? Kung nakikita nila yung kapwa nila Pinoy na nakapag-asawa ng afam, nakapag-post ng picture ng afam sa Facebook na nag-asawa ng afam, tingin talaga nila hayahay tayo. Sana ganun. Sana ganun. Hindi na tayo nai-stress sa finances. Diba? Sana ganun. Ganun sana, no? Siguro tingin talaga nila kapag nag-asawa ng afam, parang yung buhay mo malay prinsesa at parang namumuhay ka sa paradise na wala ka ng stress, wala ka ng pinoproblema. Hindi lang nila alam. Siguro may ganun talaga. May mga Pilipina talaga nakapag-asawa ng American, ng mga afam na hayahay yung buhay. Pero out of 10, baka dalawa lang yung ganun. 3, ganun. 3% lang out of 10%. Nga ganun. Pero kahit ganun man guys, masisipag sila. Kaya hindi mo pwede yun na parang you're gonna make fun of your fellow Filipina na nakapag-asawa ng afam na sinasabi mong mga hayahay sila. Ibig sabihin, nag-asawa kami ng afam kasi tamad kami. Kasi hindi na kami magtatrabaho, hindi na kami magtatrabaho sa loob ng bahay. Sabi ko nga, ang housewife, mas maganda pa nga nagtrabaho ka ng abroad OFW, domestic helper. Kasi every month may sahod ka. As a housewife, wala kang sahod. Talagang bukal sa puso na pagtatrabaho yung gagawa mo. Kasi syempre, you are one na di ba? Kung siya nagtatrabaho, ikaw yung mag-take care ng sa bahay, ikaw yung magluluto, ikaw yung tao sa bahay.
Diba? Hindi yun na mag-aasawa yung asawa mo tapos ikaw maghahayahay ka. Kung mag-aasawa ka lang naman ng afam para maghahayahay ka, huwag ka na mag-asawa ng afam. Sinasabi ko sa'yo, mag-single ka na lang habang buhay. Kasi walang ganun. In your dreams lang yun, guys. In your dreams. Oo. Kaya yung mga mindset na ganun, pwede palit-palitan nyo na. Kasi hindi maganda. Baka pati pag ganung mindset, ipamana nyo pa sa anak nyo. Ay, mag-asawa ka ng afam para gumanda buhay mo. Ay. Mali. Pero doon naman tayo, okay naman. Kasi yung mga afam, responsible sila, guys. Hindi naman lahat na nakapag-asawa ng afam, guys, pinapalad. Meron namang nag-asawa ng afam na minamaltrato sila. Kaya wag nyo ilagay sa mindset nyo na ang buhay, pag nag-asawa ka ng afam ay hayahay. It's a matter of fact na hayahay. Hindi lahat. Kaya baka mag-asawa ka lang ng afam para makatawag nito para makaalis ka sa sitwasyon mo at gusto mo maging Disney princess. Kasi sa totoo lang, nung single pa ako, nung hindi pa kami nakakilala ng asawa ko, madaming afam na naliligaw sa akin, guys, mayaman. Mga bata pa, pero hindi ko sila pinili. Kasi mas gustuhin ko pa yung mamuhay ng simple. Gustuhin ko pa mag-asawa ng simple, nabibigyan niya ako ng simpleng buhay. Kasi mag-asawa ako nung mga bata at mga hunk at mga may six packs abs na hindi naman loyal at hindi naman, wala namang takot kay Lord. Anong gagawin mo sa ganun? Diba? Hindi masaya yung buhay. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ako nag-asawa ako, simpleng buhay. Simple lang ang buhay ko dito, pero napaka-payapa. Napaka-peaceful, wala kaming pag-aaway, wala kaming pinagtatalunan. Hindi man siguro sasabihin natin na kasi umpisa pa lang yan. Wala pa kayong 1 taon. Hindi ganun eh. So guys, hanggang doon lang yung video ko. Nagalit na si auntie. Hindi, joke lang. Nire-real talk ko lang yung mga mindset na ganun. Diba? Kasi para hindi naman pamarisan ba? Ayan. So, thank you for watching everyone. Till next time. Bye-bye!